dito sa teatro. Google ko sana to double check eh. Kung hindi po ako nagkakamali, ang nanalo po nung taon na yon na ang katunggali niya ay si Philip Salvador for Jaguar ay yung Dindo Fernando, Ikaw at ang Gabi. E di syempre naambiyan ng ating Lino Broca. Alam niyo po ba ang nangyari? Ipinasauli niya ang mga tropeyo ng Gawad Urian that year. As a sign of protest na kung bakit hindi nanalo ang kanyang manok na si Philip Salvador. Ngayon, gusto ko lang po malaman yung reminiscences po ninyo like Sir Ricky and all the rest, mga descendants po ni Lino Broca et al. Yes po. Nag-walk out si Lino Broca noon and he told me, hindi to galing sa akin, galing kay Lino to. Sabi niya, kuminsan mas madaling labanan ang ibang mga awards bodies na nabibili kasi pera yan. Pero yung may ibang opinion na sa tingin mo sa liwa, mahirap labanan. So, nag-walk out siya. Kinonfirm lang. Ako naman natatandaan ko, marami rin silang pelikula na hindi nabigyan ng award. Ngayon, sasabihin na ng nanay ko at saka ako, sa papa ko, Opa, hindi ka ba pupunta sa awards? Hindi naman ako mananalo eh. Bakit? Hindi naman ako popular. Ganon eh. Tsaka kaya ang lagi niyang sinasabi, basta alam mo, binigay mo yung best mo, at maganda to, yun na yun, nanalo ka na. Kaya ngayon ko nakikita na, sa tagal ng panahon, 1979, di ba? Ngayon, binibigyan ng tribute, ng mga parangal, di ba? So yun yung mas parang nanalo ka. Kasi wala na sila, pero ayan pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Marami pa rin gusto magsalba ng mga pelikula nila. Kasi, hindi lang yon pelikula para nung panahon na yon. Ngayon, hanggat kailanman, applicable siya. Yun yung pagkakagawa ng pelikula. So, sa akin, yun yung pinakamagandang panalo. Kasi pang matagalan. Yung trophy ng papa ko nandun. Iilan-ilan yun. Pero ito, it gave us, the happiness na talagang nasa puso kesa sa trophy. Kasi, hanggang ngayon, iniimbita pa rin kami sa tribute. So, yun. So, more than the trophy, thank you so much for this. But it really brought Lino's part from Philip Ross. So, ayun. Balansihin natin. One last na. Before we wrap last up. two? Last two. Sige. Bilis lang. Okay, bilis lang. Hello. Question for the screenwriters po. Since it was filmed during martial law, were there any, like other than the censorship, were there any challenges you faced? Like kung kunyari may bodyguard ba dun si Marcos na nakabantay or wala? Well, actually, wala naman. Pero as I said, Board of Censors noon, hindi movie classification. So, noon talagang nagsisensor. Ngayon, although nagsisensor din sila, pero ang tawag nila, nagka-classify. In a way, mas milder form of censorship, I suppose. Pero doon may censorship. Like, magsasubmit ka ng storyline, papa-approve mo. Hindi ka makapag-shooting during that time kung hindi approve yung script mo, yung material mo. So may pre-censorship in a way. So kumbaga, alam na namin. Like, as I told you kanina, originally may Charito and Hilda Coronel na mag-ina. Agad-agad sinabi ni Lino, hindi yan napapasa. Kasi mukhang yung mag-inang Marcos. So hindi yan lulusot. And then, ini-evict yung squatters doon. Security guard si Philip Nina Charito. Taga-squatter siya, ini-evict yung squatter. Sabi ni Lino, naku, hindi aprobahan yan, bawal magpakita ng eviction ng squatters. So doon pa lang, nag-a-adjust na kami sa censorship that time na martial law. Kaya nang ginagawa na, hindi na ganun kadami ang censorable. At saka buo na. Kaysa ipilit namin yung original material na naipit si Philip, binago na namin yung material. Kasi mahirap bumangga, hindi rin mapapalabas. So we adjusted. Including the poster, as I told you kanina, nag-adjust kami. So,
that the great director was able to squeeze the acting juices from the 5 main characters, I think, Ame Austria, Philip Salvador, Nengi Covarrubias, and I think even Anita Linda and John Delgado individually. But at the same time, there was also ensemble acting. How did the director really get into this particular mode? Thank you, sir. Yeah. Sayang, si Joel Amangan, I think, could have better explained, could have answered your question better. But anyway, si Lee, so I'll attempt na lang. Si Lino, makamasa, nakalubog sa masa, hindi siya individualistic. Isa sa pinakamasayang moment niya sa buhay niya pag sumasama siya sa rally. At pag nasa set siya, hindi siya nakahiwalay sa mga tao sa set. Nakasama siya sa mga extra, inaalala niya ang kapakanan ng lahat. So kung ganun may puso siya para sa masa, pag nag-direct siya ngayon ng ensemble ng mga masa na tao, I think instinctively, automatically, lalabas yung pagtingin niya sa kanila at mararamdaman mo yung pagtingin niya sa kanila. So even if pinapakita niya yung ensemble niya na ang sordid ng sitwasyon, ang dumi-dumi, you can see na may dignidad sila na hindi naglo-look down sa kanila o nagko-condescend yung director or even yung camera. Hindi sila ine-exploit ng camera yung mga mahihirap. That's the puso of Lino. So pag nag-direct siya ngayon ng ensemble, at nakikita ko sa set pag nag-direct, pare-parehong inaalagaan niya yung mga artista at yung mga extra. Pinakain na ba sila? May maupuan ba sila? He takes care of everybody. And I think dahil doon sa pag-aasikaso niyang ganun, pag umarte na yung ensemble niya, nagbibigay sila ng buong puso nila na kagaya ng malalaking artista. Kasi hindi ni Lino pinaghihiwalay sila na ito yung malalaking artista at ito yung maliliit. So we see it now in the way he treats yung mga ensemble actors niya. Ikalawa, si Lino is a very, very good actors director. Tingin pa lang niya, alam na niyang si Boyet de Leon, magiging artista to, may it ito. Tingin pa lang niya kay Philip, sabi niya, nakita niyang naglalakad, magiging artista ito. So, may mata siya at alam niya kung paano ilabas yung pinakamahusay na kalidad at skills ng isang artista. Kaya mahusay siyang actors director. At nakukuha niya yan mula sa malaking papel ng pelikula hanggang sa pinakamaliit na bit role sa pelikula, nakukuha niya yan. Kaya pag tingnan niyo kanina yung mga nag-iinuman scene, yung mga extra at lahat, parang mga totoong tao sila sa palibot natin.